Kung naghahanap ka para ko ng phone na good sa gaming, camera, build quality, na affordable at nasa flagship level pa, ito na yon kapare ko. Ito lang naman ang Samsung S22 Ultra. At oo, lahat ng sinabi ko sa inyo kanina nasa phone na to. At mas magugulat pa kayo dahil napakababa na ng presyo nito ngayong 2023. Ngayon, pag-usapan natin. Kung wala nang paligoy-ligoy pa, simulan agad natin sa gaming performance ang phone na to. So usually, malupit talaga yung gaming part nito dahil ginamitan lang naman to ng chipset na Snapdragon 8 Gen 1. Yes, kapare ko, alam kong nakataas na agad yung kilay mo nung narinig mo yung word na Snapdragon 8 Gen 1. Kasi alam naman natin na nagkakaroon ng issue ang Snapdragon 8 Gen 1 pagdating sa thermal throttling. But not so fast, kapare ko. Kasi yung ginamit na Snapdragon 8 Gen 1 sa S22 Ultra is not just a regular Snapdragon 8 Gen 1 dahil ito yung Snapdragon 8 Gen 1 na customized para sa S22 Ultra, which is tinawag to ng Samsung na improved Snapdragon 8 Gen 1. Hindi ito yung Snapdragon 8 Gen 2 ha, magkaiba yon. As in, Snapdragon 8 Gen 1 lang to na mas improved version para dito sa S22 Ultra. Nung una, hindi ako naniwala sa ganito, pero nung tinesting ko siya, doon ko talaga nakita na totoo yung sinasabi nila na ito ang improved Snapdragon 8 Gen 1. Dahil kung makikita ninyo dito sa ginawa nating thermal test, ay pumasa siya sa ating mismong thermal throttling test. Nakakuha din tayo dito ng 1,520,073 and 2 bench scores. At ito kapare ko is usually flagship level and 2 bench score grade talaga. At isa na rin to sa patunay na talagang malakas itong Snapdragon 8 Gen 1 na nasa S22 Ultra. Para magkaroon kayo ng idea sa sinasabi ko, kung naalala ninyo yung isa kong video before, yung S22 base version, yun ay naka Snapdragon 8 Gen 1 na regular, hindi yung improved version. Ito yung video na yun kapare ko. Diyan sa video na yan, itinesting ko yung kanyang thermal and yung kanyang Antutu at ito yung naging resulta niya. Bumagsak siya sa kanyang thermal at also mababa din yung nakuha nating Antutu bench score. And take note, yung ginamit din dyan na chipset is Snapdragon 8 Gen 1 lang din, pero ganito yung kanyang performance. So ito na yung mga patunay na totoo nga yung sinabi ng Samsung na ito ay improved version. Anyway, now let's jump sa ating gaming test para malaman natin kung totoo nga ba na maganda and okay nga ba talaga yung performance nito sa gaming. Let's go! Sa MLBB, meron tayo ditong ultra settings. In terms of performance naman, smooth dito yung MLBB. Kasi syempre, Snapdragon 8 Gen 1, improved version pa. So yung real talk mga para ko yung Snapdragon 8 Gen 1 as a powerful chipset. Yun nga lang, nagkaroon talaga to ng issue dun sa kanyang base Snapdragon 8 Gen 1 version ng thermal throttling issue. At talagang issue talaga siya dahil ang bilis mag-init ng device. And speaking of temperature or init, dito naman hindi ko naman siya na-feel na umiinit sa MLBB kahit na naka-max out yung kanyang settings. Maganda yung kanyang performance usually kapare ko. Talagang smooth kung smooth, FPS drop free kung FPS drop free. Talagang masasabi ko na decent yung performance ng phone na to dito sa MLBB. So nung chinek ko naman yung temperature nito after 5 to 6 minutes kapare ko, goods na goods naman yung nakuha nating temperature. Dahil hanggang 39 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin dito. At pinapatunayan talaga nito na okay na yung thermal problem before sa Snapdragon 8 Gen 1 dito sa improved version. Sa Genshin Impact naman, ganun din yung performance nito. However, yung default setup nito sa kanyang graphical settings is medium lang kapare ko. But playable din naman to sa kanyang highest graphical settings pagdating sa Genshin Impact at nakasetup pa to ng 60 FPS. Pero nung naglalaro tayo, may nakita akong konting FPS drop pagdating dito, lalo na kapag maraming nangyayari animation and effects sa mismong gameplay natin. Pero para sa akin, yung napansin ko ng mga FPS drop is pwede naman natin i-consider. So hindi naman talaga siya yung nakaka-apekto sa performance ng game or hindi naman talaga siya nakakailang. Parang mga common freeze frame lang. Pero kung gusto mo yung FPS drop free pagdating sa Genshin Impact, mas recommended ko yung high graphical settings nito para ko at 60 FPS, which is yun yung pinaka-okay para sa akin if ako yung tatanungin ninyo dahil wala akong nakita dito na FPS drop. But in terms of phone temperature kapare ko, nakita ko dito na medyo uminit bahagya yung ating mismong device. So usually umakyat to from 40 to 42 degree Celsius. At yung reason yan kapare ko usually sinetup lang naman kasi natin sa pinaka-high graphical settings at 60 FPS settings pa yung ating Genshin Impact. So ibig sabihin, reasonable yung pagtaas ng temperature nito. At kagaya na sinabi ko kanina, okay lang naman na umabot ng 40 to 43 degrees Celsius yung device natin. Basta nakadepende kung gaano katagal or kabilis mo makakukuha yung ganong temperature. At natural naman talagang umiinit yung device natin dahil syempre nagpa-process yung ating chipset or yung CPUs and GPUs natin kaya talagang umiinit. So the more na marami kang ginagawa, the more na mas iinit yan. Yun lang. Anyway, pagdating sa CODM, meron na tayo ditong ultra frame rate setting.
setting which is my favorite settings. And meron na rin tayo dito Kaparakoy na high graphics settings. So in terms of performance Kaparakoy, goods na goods at napaka-smooth ng ating CODM dito sa S22 Ultra. Talagang yung performance niya para sa akin sagad kung sagad. Talagang napaka-decent, napaka-overkill nung performance nitong S23 Ultra para dito sa ating CODM. Kaya para sa akin, this is one of the best phone talaga na pwede kong ma-recommend sa inyo if gaming lang yung pag-uusapan. Kaya talagang para sa akin, one of one na din tong S22 Ultra Kaparakoy. Lalo na ngayon 2023. And for sure, habang nakikita nyo yung gaming test natin, ay nakita ninyo yung ganda ng display ng Samsung S22 Ultra. Dahil yan sa kanyang Dynamic AMOLED 2X display. Isama mo pa yung bezel-less curved display, ay makikita mo talaga na napakabangis ng kanyang mismong look. Kung matagal na kayo sa channel ko Kaparakoy, alam ninyo na kapag bezel-less and curved display yung device, gustong gusto ko yan. Kasi nagbibigay ito Kaparakoy ng flagship feel dun sa phone na curved and bezel-less display. And kung mapapansin nyo, habang hawak-hawak ko ng dalawang kamay yung phone na to Kaparakoy, talagang para natatakpan yung magkabilang kanto na ito sa gilid. At kung makikita mo dito, parang salamin or glass na lang yung hawak-hawak ko at display na lang yung pinapakita nito habang naglalaro ko at hindi na siya mukhang cellphone pa. Diba? Kayo ba, based sa opinion nyo, okay ba tong curved display para sa inyo or hindi? Comment nyo naman yan sa comment section. And to be honest, solid talaga ng video watching experience dito para sa akin Kaparakoy. Dahil kung mahilig ka manood ng mga movies sa Netflix, anime, and mga 2K and 4K video sa YouTube, mas mag-i-enjoy ka dito dahil yung screen size nito is 6.8 inches na and meron din to Kaparakoy na UHD plus 2K resolution display. Yes Kaparakoy, naka 2K resolution display na to. However, kinakailangan mo siya Kaparakoy i-enable sa kanyang settings. Kasi usually meron siyang FHD or Full HD plus 1080p display and default setup. Pero kapag sinet up po siya sa kanyang WDQHD plus or yung kanyang 2K resolution display, mag 2K reso siya. Ito yung gusto ko dito. Nilagay nila to as an option para syempre ma-manage yung iyong battery consumption. Kaya syempre meron kang choice kung mamimili ka sa 1080p or 2K resolution. And to be honest, parang wala namang pinagkaiba yung dalawa. Pero mas naging sharp ng konti yung display sa phone ko habang gamit-gamit ko yung 2K resolution setup. Na mapapansin mo lang once na nag-pay attention ka ng konti dun sa display ng phone mo. Pero to be honest, maganda naman talaga yung display ng Samsung S22 Ultra at nakikita nyo naman yan dyan sa video. So benefitable to Kaparakoy pagdating sa mga gaming and movie watching kagaya na sinabi ko kanina. Kaya win-win pa rin if gamer ka or movie watcher lang. Maganda pa rin to. In terms of build quality, meron na tong glass front, glass back, and aluminum frame. At ang ginamit na protection dito ay nag-iisang Gorilla Glass Victus Plus. Isa sa pinakamatibay na hanay ng Gorilla Glass ngayon sa market. Kasi yung pinakamatibay, kung di ako nagkakamali, is yung Victus 2. Pero yeah, Victus Plus is one of the best. Siyempre, dahil flagship phone to, ito ay water resistant na rin dahil ito ay naka IP68 which is pwede mo itong itubog sa tubig up to 1.5 meters sa loob ng 30 minutes. So pwede ka mag-film dyan sa ilalim. Bahala ka na lang sa trip mo. Basta water resistant siya. Hindi siya waterproof water resistant lang. Doon pa lang sa gaming performance, build quality, and display na itong phone na to, for sure okay na at sulit na yung value ng pera na ibibili mo dito Kaparakoy sa Samsung S22 Ultra. Pero ang tanong, magkano na nga ba ito sa market at ba't nasabi ko na mura na to currently? So usually, yung rig price nito is 68,000 to 72,000 sa official market. So official market yan. Yung hawak ko now is nabili ko doon sa Green Hills sa store ni Rachel Gadget sa halagang 36,000 in second hand condition. Kasi 3 months pa lang na nagamit to ng user at binenta sa kanila and then binenta sa akin. Kaya syempre win-win para sa akin yun. Pero kung gusto nyo ng brand new nito Kaparakoy, meron na naman itong brand new si Rachel Gadget na nagkakahalaga 52,000 pesos. Meron din silang dual SIM and single SIM. It depends trip mo, meron sila dyan Kaparakoy. So talagang medyo naging maswerte ako dahil 3 months pa lang nagamit yung phone na to and yeah, nabili ko agad sa 36k. Not bad yun para sa akin. At dahil nakita ni Miss Rachel Gadget yung mga videos natin before at kung gusto nyo nga daw bumili sa kanya, sabihin nyo lang yung pangalan ko na para kay Steven Tips at bibigyan pa kayo ng discount sa kahit anong unit na gusto ninyong bilhin Kaparakoy. Basta may discount yan, basta sasabihin nyo lang yung pangalan natin. Yun lang. Open din sila for online orders, kaya kung taga Mindanao ka or malayo ka man, pwede ka rin sa kanilang umorder. So kung malapit ka naman sa San Juan, sadyain nyo na siya dun sa Green Hills, 2nd floor, stall B6. Ito yung address.
puntahan nyo na lang at ilalagay ko rin yung kanyang mga contact details sa ating pin comment and description. Yun lang. Now, punta naman tayo sa kanyang camera. Isa to sa pinaka nagustuhan ko dito sa Samsung S22 Ultra. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Unang-una, meron siyang quad camera setup para sa kanyang main camera. Meron siyang main shooter 108 megapixel camera, periscope telephoto, at meron din siyang 10MP telephoto lens camera, at meron din siyang 12MP ultra wide camera. Ang maganda dito, meron na itong HDR. Supported na rin nito ang 8K at 24fps video recording, 4K at 30 to 60 fps video recording, and 1080p at 30 to 240 fps and slow motion mode video recording. Kaya din nito ang 720p at 960 fps in slow motion mode video recording. At kaya na rin nito mag-shoot with HDR10 Plus, and meron na rin tong EIS, kaya talagang stabilize yung iyong mismong video recording. At ito yung mga sample. So kung makikita ninyo dyan, maganda yung photo quality, maganda yung white balance, yung color separation, and also yung kanyang mga photos ay vibrant. So ang isa lang sa nagustuhan ko talaga dito, hindi yung quality yung kanyang 100x times zoom na sinasabi ko kanina na reason kung bakit nagustuhan ko yung camera na ito. At ito yung sample. So usually lagi dito kasi sa amin may dumadang eroplano. At ito yung sample ko. And kung makikita ninyo dyan, meron dumadayan na eroplano. At itatry kong i-capture yung whole airplane using 200x zoom na itong Samsung S22 Ultra. Which is talagang yun yung pinaka nagustuhan ko dito. So ngayon, assurancy kitang-kita nung sinum in ko ng pinaka sagad na zoom in niya, which is yung kanyang 200x zoom nga. Eh kitang-kita yung eroplano, and then nakapag-take tayo ng photos, at ito yung mga sample niya. Yan mga kapare ko, okay na okay pa rin yung quality kahit na medyo pixelated siya. Wala na din tayong masyadong contest about dito sa quality na nakuha natin sa 200x zoom. Dahil usually kahit mga professional camera, kinakailangan ng mahal na lens para makuha yung ganyan take ng photo. At syempre, mas quality dito. Pagpunta naman sa kanyang video recording, isa rin sa nagustuhan ko dito is kaya niya yung 4K at 60 fps. At kagaya ng sinabi ko kanina, may EIS na rin to. Kaya talagang stabilize yung iyong mismong pagpipil. At ito yung sample. Talagang dyan mga kapare ko, handheld lang yan. And also naglalakad ako dyan at medyo makikita nyo ng bahagya yung parang step or yung parang pag-shake ng frame. Pero kung ako yung tatanungin nyo, stable na stable siya para sa akin. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito, kapag gumamit ka ng gimbal or any kind of stabilizer, mas magiging silky smooth yung iyong pagbe-video. Dahil mas maganda yon at wala siyang shakiness, which is one of the best para sa akin. Pagdating naman sa selfie camera nito, ito ay naka 40 megapixel na. At kaya niya na rin mag-shoot kapara ko ng 4K at 30 to 60 fps and 1080p at 30 fps. At pagdating sa kanyang video and photo quality, maganda rin. Maganda yung kanyang napoproduce sa photo, vibrant, maganda yung color separation, and also yung kanyang mismong quality. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang image processing, dahil kapag medyo nag-take ka sa medyo madilim na lugar, medyo ini-enhance niya ng kahit papano yung kutis or yung image or yung kulay dun sa lugar na yon. And yeah, para sa akin overall, these cameras and all specs at binanggit ko dito sa Samsung S22 Ultra is one of one talaga. Para sa akin yung kanyang presyo okay na dahil flagship phone to mga kapare ko. Kung para sa inyo hindi pa ito yung perfect time para bumili ng isang Samsung S22 Ultra, antayin nyo na mag-release pa ng mga bagong unit ng Samsung para bumaba tong presyo nito, pati ng S23 Ultra. Yun yung marirecommend ko sa inyo kasi ganun naman talaga ginagawa ko. And usually lahat ng mga phones na nire-review ko ngayon ng mga high-end phone, pangarap ko lang din yan talaga noon. Pero ngayon nabibili ko na, at kahit na second hand, kahit na matagal na yung unit, lalo na yung mga Note 10s, trip na trip ko pa rin sila kasi dream phone ko yun mula bata pa ako 2019, wala pang para kay Stevie in Tips noong 2019 di pa yung nabubuo. Yung mga dream phone ko before na nabibili ko dahil syempre na-attract ko noon pa lang. Anyway, sa tingin nyo, sulit ba ang Samsung S22 Ultra ngayon 2023 to 2024? Pag-usapan natin yan sa comment section. Hindi naman ako lagi nagsasabi na mag-subscribe kayo sa channel, pero kung hindi ba kayo subscriber, ngayon mismo mag-subscribe na kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan ng mga old and new unit phones na i-review sa channel. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. Maraming salamat. Peace!